Gitna saan, nakaangat. Hindi bumababa sa gitna saan. Jangan apa kena. Terstop. Apa terstop? Stop. We're going to medevac some personnel. We're going to medevac. You have a sick personnel on that boat. You have a sick personnel on that boat. We're going to medevac. Yan daw ang ginawa ng patrol crafts ng China Coast Guard sa rubber boats na ilang military personnel ng Pilipinas na maghahatid sana ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng News 5,
may nangyari pang panggigit-git sa ating resupply boat. At nang maharang, sa pilitang sumampa sa isa sa mga rigid hull inflatable boat o RHIB ng Philippine Navy ang ilang tauhan ng China Coast Guard. Inagaw at kinumpiska nila ang mga armas na bitbit ng ating mga sundalo. Isang tauhan ng Naval Special Operations Group o NAVSOG ang napuruhan at naputulan ng daliri. Sugatan din ang ilan pang sundalong Pinoy. Binutas din ng China Coast Guard ang isang inflatable boat ng Pilipinas. Bigo tuloy na mahatiran ng supply at mapalitan ang mga nakatalagang sundalo sa BRP Sierra Madre. Ayon sa isa pang mapagkakatiwalaang source, naiiba raw ang estilo ng isinagawang RORE noong Lunes dahil naging full military operation ito. Hindi ginamit ang alinman sa civilian chartered boats na unay sa May. Kapansin-pansin din ang pagdistansya ng Philippine Coast Guard na karaniwang sumusuporta sa misyon. Sa isang ulat sa pahayagang China Navy, kinumpirma mismo ng China Coast Guard na sinakyan at ininspeksyon nila ang isa sa ating mga resupply vessel. Bahagi raw ito ng utos ng Beijing na hulihin ang umano'y trespassers sa inaanggin nilang teritoryo sa South China Sea. Para sa International Affairs Analyst na si Professor Renato De Castro, dapat na itong ituring na pag-atake sa mga tauhan ng ating militar. Highest and most dangerous form of escalation of the Chinese. China should not be doing it because we are at peace with China. So there's no reason for China to inflict this, especially on Filipino servicemen. Tingin din ng isa pang security analyst, dapat nang paghandaan ang posibilidad na subukan din ng China na akyatin ang BRP Sierra Madre. Kapag nag-board sila doon sa BRP Sierra Madre, ibig sabihin gusto nilang sakupin ang teritoryo ng Pilipinas. Kapag nangyari yan, ibig sabihin kailangan na natin i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Kahit walang armed attack, that is a direct occupation, a direct invasion. Dapat daw ay lumaban na rin kung inuutakan at ginitgit na ang Pilipinas. Ganito ay nilarawan ng iba-ibang bansa ang pagharang ng China Coast Guard nitong Lunes sa resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin o Second Thomas Shoal sa West Philippine Sea. Sa ulat ng Chinese state media, sumampa ang mga tauhan ng CCG sa barko ng Pilipinas. May mga naiulat na nasaktang mga sundalong Pinoy at may napinsala ring barko ng Pilipinas. Kinondena ng mga ambasador ng Amerika, United Kingdom at Canada ang aksyon ng China. Anila, humadlang ito sa freedom of navigation, labag sa international law at nagpaparila ng tensyon. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang mga ambassador ng Germany, France, Australia, Finland at Korea sa insidente. Kasama rin nilang nalawagan ang the Netherlands at New Zealand ng payapang resolusyon sa sigalot sa pamamagitan ng pagsunod sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at pagkilala sa 2016 Arbitral Award na puwabot sa Pilipinas. Direkta namang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ang Japan at European Union. Bago ang insidente, magkakasama pang nagsagawa ng paglalayag ang mga Navy ng Pilipinas, Amerika, Japan at Canada sa South China Sea. Ayon sa isang eksperto sa Maritime Affairs, para sa maliit na bansang tulad ng Pilipinas, mahalaga ngayon na palakasin ang alyansa sa iba't ibang bansa. Bukod pa yan sa pagpalag sa pamamagitan ng legal at formal na mga hakbang ng kanilang anti-trespassing policy. Ayon sa PCG, 3 ang naispatan nilang CCG vessels malapit sa nasabing bahura. Ingakewa? Ang direktang kinakausap ng PCG ang mga mangingisda para i-check ang kanilang kondisyon. Namahagi na rin ang PCG ng mga pagkain at gamot sa kanila. Sabi ni Batong Bakan, may tuturing na hostage taking sakaling mga resto ang China ng Pilipino sa sarili nitong teritoryo.